Praise God. Hallelujah. Nais ko po kayong dalhin sa makapangyarihan at buhay na salita ng Diyos na matatagpuan po sa awit 37 verse 25 up to 26. Awit chapter 37 o Psalm 37 verse 25 up to 26 sa Tagalog version o translation. Mula pagkabata ngayong tumanda na, sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat, ang Diyos ay nagpabaya o niya'y naging hampas lupa. Sa lahat ng oras, bukas pa ang palad, sa pagkakaloob sa mga mahirap, pagpapalaylaan sa kanilang mga anak. Pinamagatan ko po itong God's steadfast provision. Sabihin niyo provision. Now, provision sa Greek word po ay pornoia, which means forethought, foresight, provident care ng ating pong napaka-generous na ating Diyos. Sa English po, ang ibig sabihin po nito ay the Lord sees our needs. The Lord sees our needs. Yan man po ay physical needs, emotional needs, psychological needs, or spiritual needs. Nalalaman po ng Diyos ang iyong mga pangangailangan. Amen po ba? Alam niya ang lahat sa iyong buhay. Amen? Sabi nga ng Book of Matthew, bilang ng Diyos ang lahat ng iyong mga buhok. Amen? Ang lahat sa buhay natin ay alam ng Diyos. At ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Amen? At ang Diyos ay tunay nga pong kalooban niya na ikaw po ay i-sustain every day. I-sustain in all areas ng iyong buhay. Amen? Sapagkat likas sa Diyos na siya po ay maging mapagbigay ng mabuting bagay. Likas sa Diyos na tayo po ay Kanyang kalingain, kupkupin. Amen. Glory to God. God's steadfast provision, sa Tagalog po ay ang matatag na pagkakaloob ng Diyos. Ang hindi nagmamaliw na paglalaan ng Diyos. Ang walang sawang pagtustos o tapat na pagkakaloob ng Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi pwedeng magkulang, hindi ka pwedeng pagkulangin. Amen. Ang Diyos ay tapat sa iyo, sa ating lahat. Amen. Ito po ay sulat ni David, written by King David in his later years. This verse is a reflection of God's faithfulness. Ang mga talatang ito ay pagdininilay-nilay ng dakilang katapatan ng Diyos. Na ibig sabihin, sa anumang sitwasyon, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen po ba? Gaano man katindi po yung krisis na naranasan po ng ating bansa, o anuman po ang kinakaharap mong krisis, hindi ka pababayaan ng Diyos. Sapagkat sinabi ng salita ng Diyos, siya ay tapat. Kaya si David, sabi niya, matanda na ako, mula pa sa pagkabatay. Hallelujah. Ang Diyos ay hindi nagpabaya sa kanyang mga minamahal. Once I was young and now I'm old, yet I have never seen the godly abandoned or forsaken Him. Sa ibang translation po yung godly, tinignan ko po, una ay sa Message Translation, believer. Sa The Passion Translation po ay lover of God. Godly, believer, lover of God. Sino dito mga godly? Sino dito po ang mga believer ng ating Panginoong Diyos? Sino po dito ang mga lover of God, tunay na umiibig sa ating Diyos? Ang sabi,
Once I was young and now I'm old, yet I have never seen the godly abandoned or forsaken by Him. Amen? Godly in Hebrew word ay kasid, sa Tagalog po ay makadiyos, mahabagin o matuwid. It's not just someone who is religious, but someone who reflects God's own kindness. Nakikita po sa atin po yung hallelujah, yung pagiging mabuting Diyos, yung kabutihan ng Diyos. Amen? In how they treat others. Ang ating pong Diyos, sabi nga ng Word of God, ay invisible. Pero pwede siyang makita sa pamagitan po natin ng mga believer ni God, ng mga lover ni God, na ipapakita natin yung kabutihan ng Diyos sa iba. Kaya tayo gumagawa ng mabuti sapagkat iniibig natin ang Diyos. Lifestyle na po natin ang gumawa ng mabuti, magpakita ng kabutihan sa ating kapwa sapagkat nasa ating puso ang Diyos. Amen po ba? Nasa puso po natin ang Diyos ng pag-ibig. Amen? Yung godly sa Greek word naman po ay Eusebia, which means showing reverence or deep respect toward God. Yung palang totoong godly, yung mga tunay na merong malalim na paggalang sa Diyos, pag-ibig sa Diyos, tamang relasyon sa Diyos. Amen po ba? At yung mga godly person o lover of God will never forsaken by God. Kapag iniibig mo ang Diyos, kapag ikaw po ay tunay na merong passion sa iyong relationship with God, everyday mararanasan mo yung pagsusustain ng ating Panginoon. Amen. So, ang ating pong Diyos ay tunay nga pong tapat sa Kanyang pangako na nagsasabi na hindi Kanya kailanman iiwanan sa anumang sitwasyon. Amen? In times of trouble, difficulties, problem, trials, or crisis. Psalm 46 verse 1 and 2, God is our refuge. Yung refuge po sa Tagalog, kanlungan. Amen? God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Ang Diyos ay laging maasahan. Therefore, we will not fear. Ang Diyos ay laging available, laging maasahan sa anumang sitwasyon. Kung ikaw man ay kumakaharap sa matinding mga bagyo ng buhay, matinding pangangailangan, suliranin, kagipitan, financial crisis, health problem, ang Diyos po natin ay laging maaasahan. Kaya hindi po tayo matatakot. Pipiliin po natin na magtiwala sa ating Diyos. Maalis po yung takot, maalis po yung pag-aalala, mawawala pong kabalisahan. Amen. Sapagkat ang sabi, ang tulong ng Diyos ay lagi nating maaasahan. Pag laging pinili mo mag-focus sa iyong source ng iyong pangailangan, sa mga pangako ng Diyos, maalis po yung takot. Mararanasan mo po yung paggabay, pagkalinga at tulong ng ating Diyos. Sa lahat ng panahon, sa anumang sitwasyon, ang Diyos ay laging maasahan. Amen po ba? God is the source of our strength, peace, hope, and courage. Therefore, we will not fear. So, yung presensya ng Diyos, yun po ang magsusustain po sa atin. Pag mayroon kang intimacy with His presence, hallelujah, lagi mo mararanasan yung pagsusustain ni Lord. Amen po ba? Lagi kang isusustain ni Lord ng bagong kalakasan, ng kapayapaan, ng pag-asa. Yung presensya po ng Diyos, ang kailangan po natin everyday. Ang sabi ng Hebrews 13 verse 5, for He Himself has said, I will never leave you nor forsake you.
Sino nagsasalita po dito? Ang ating Diyos. Ang sabi, hindi Kanya iiwan at hindi Kanya pababayaan. Mga kapatid, mga magulang sa Panginoon, nakaranas ka ba na inabandong ka o tinalikuran ka, iniwanan ka ng pinakamalapit na mahal mo sa buhay? Nakaranas ka ba na ikaw ay sinaktan, siniraan? Nakaranas ka ng matinding disappointment mula sa iyong kapwa? At tingin mo ay wala nang dumadamay sa iyo, wala na pong nagmamalasakit sa iyo, wala ka nang masulingan sa panahon ng iyong matinding kapangailangan, kagipitan. Ang sabi ng salita ng Diyos, hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan. Amen po ba? Meron ba dito na iniwanan ng kanyang mga magulang? Masakit po, di po ba? Mga kabataan, sino sa inyo ang iniwanan ng kanyang mga magulang? Ang sabi ng salita ng Diyos, Psalm 27 verse 10, even if my father and mother abandon me, the Lord will hold me close. Iwanan at talingkuran ka man ng iyong ama at ina, ang Diyos, hallelujah, ang lilingap sa iyo, kakalinga sa iyo, hindi Kanya pababayaan. Amen. Hindi Kanya bibitawan. Binitawan ka man ng iba, pero ang Diyos di ka bibitawan. Hindi Kanya tatalikuran. Amen. Meron ba sa inyo nakakaranas ng broken-hearted o broken-hearted ka ba ngayon? Ang sabi, the Lord is close to the broken-hearted and save those who are crushed in spirit. He heals the broken-hearted and bind up their wounds. Psalm 147 verse 3. So, i-restore ni Lord ang iyong puso. Amen? Sino dito nakaranas na po na talagang masasabi mong nadurog na ang iyong puso? Lahat po tayo, naka-experience po niyan. Diba? Hindi lang basta nagdugo eh. Sabi, nadurog pa ang aking puso. Kapatid, hindi mo kayang i-restore ang puso mo. Hindi mo kayang ihil yan, kapatid. Tanging si Lord lang ang mag-ihil, magre-restore ng iyong puso. Amen. Sapagkat siya'y nagmamalasakit sa iyo, umiibig sa iyo. Amen. At hindi Kanya iiwan, hindi Kanya pababayaan. So, gaano man katindi ang mga pinagdadaanan mo ngayon, tandaan mo ang sinabi ng salita ng Diyos sa Isaiah 41 verse 10, fear not, for I am with you. Be not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ang sabi ng salita ng Diyos, huwag kang matakot, huwag panghinaan ng loob, sapagkat ako ang iyong Diyos. Ikaw ay aking tutulungan, ikaw ay aalalayan ng aking makapangyarihang kamay. Amen? Merong Diyos na labis na nagmamalasakit sa iyo, at ang Diyos ay lagi nating maasahan sa lahat ng panahon. Ang Diyos ang tutulong sa iyo, aagapay sa iyo, hindi Kanya pababayaan. Kaya ang sabi, huwag kang matakot. Sino na dito natatakot? Na baka siya ay maghirap, magkasakit, financially, magkulang. Huwag kang matakot. Ang Diyos ay hindi magpapabaya sa iyo. Yan ang sabi ng salita ng Diyos, fear not, for I am with you. Yung Diyos na lumalang ng langit at lupa. Yung Diyos na, hallelujah, labis na umiibig sa atin, ang Diyos na very generous. Ang sabi, siya po ay laging kasama natin. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Siya ang source ng ating kalakasan. Amen? Yes, I will help you. Sigurado, tiyak yun. Tutulungan ka ng ating Panginoon. Amen? And I will uphold you with my righteous right hand. Kapag ikaw ay talagang nandun ka na sa sitwasyon na ikaw ay lugmok na,
sa matindi pong nararanasan na kabigatan sa buhay, problema, pangailangan, ang sabi, ikaw ay muling aalalayan ng Panginoon na makatayo muli, palalakasin ka niya, mayroon kang bagong pag-asa mula sa ating Panginoon. Amen? So we may boldly say, sabi ng Hebrews 13 verse 6, the Lord is my helper. Ang Diyos ang tumutulong sa akin. I will not fear. Pwede pa rin tayong maging fearless. Sabi niyo, fearless. Pwede pala maging fearless. Kasi dinideklara mo yung Word of God sa gitna ng crisis, sa gitna ng matinding financial problem, health problem, job problem, family problem, emotional problem. Dinideklara mo, therefore I will boldly say, the Lord is my helper. Amen. Matapang kong sasabihin ng Diyos ang tutulong o tumutulong sa akin. Kaya hindi ako matatakot. Umaharap ka sa matinding storms of life, matinding financial crisis. Sasabi mo, sa gitna ng matinding crisis na yan o trouble sa buhay, ang Diyos ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot. Amen po ba? How will you experience God's steadfast provision? Paano mo mararanasan yung pong walang maliw na pagkakaloob ng Diyos? Paano mo mararanasan yan, kapatid? Sa ibang sa ibang mga denomination, ayaw nila yung word na experience. Pero pwede ba namang hindi natin ma-experience po yung paggalaw ng Diyos sa buhay natin? Ang Diyos po natin ay buhay. Amen po ba? At ang salita po ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Sila po ay sagana, napakayaman sa head knowledge, pero hindi po nakikita ang buhay at kapangyarihan ng salita ng Diyos sa kanilang buhay. Ang salita po ng Diyos ay nagdudulot po sa atin ng tunay na pagbabago. Amen. Ng breakthrough in all areas ng buhay po natin. Pwede kang magbasa ng maraming books na magbibigay sa iyo ng mga information, pero ang Word of God magbibigay sa iyo ng transformation, ng breakthrough. Amen po ba? In all areas ng iyong buhay. Kaya mararanasan mo yung mga pangako ng Diyos. Promises. Amen? Magmamanifest sa iyo ang mga pangako ng Diyos. Now, how will you experience God's steadfast provision, kapatid? Number 1, letting God be your higher provision. Tumataas ang mga bilihin. Mga gulay, tumataas. Pero salamat kay Kuya Andrew. Kanina, magang maaga, nagpadala siya ng bagong pitas na mga talong, okra, at kalabasa. Sabi ko, meron na tayong pangpakbet. Kasi kahapon pa lang, ako po ay nag-iisip na gusto ko ng gulay. Gusto ko ng sariwang gulay. Alam nyo, nangyari kanina. Talagang si Lord nag-provide. May provision si Lord. Palapakan natin ng Panginoon. Glory to God. Kaya kung ano yung desire ng heart mo, inigay mo kay Lord, ibibigay po niya. Amen. Salamat, Kuya Andrew. Ang Diyos ay maasahan sa lahat ng panahon. Ang Diyos ay napaka-generous. At may experience mo yung kanyang generosity, yung kanyang provision, if you let God as your highest source. Ang siyang tunay mong great provider. Amen? In my testimony, sa aking living testimony, mula nang kami sumunod ni Pastor Arete, Mami Rachel sa Panginoon, wala akong naalala na nagkulang ang Diyos sa amin. Yung mga anak ko, nakapag-aral, nakapagtapos sa private school, high school. Amazing talaga si Lord. Mula pioneering dyan sa Barangay 4,
Sabi ko, Lord, paano po masusustain ang ministering ito? Wala namang nagko-cover sa amin na mayamang church. Walang nagme-mentor sa akin, walang nagfa-fathering sa amin. Alam nyo, ginawa ko lang, kumunik ako sa salita ng Diyos, sa mga pangako ng Diyos, lumuhod ako lagi sa Panginoon sa panalangin. At doon ay nakita ko kung paano gumalaw, kumilos ang ating Diyos. Amen. Natunay nga ang Diyos ay hindi kailanman magpapabaya sa Kanyang mga tunay na mga anak at lingkod na sumusunod sa Kanya at nagtitiwala. Amen. Kung ikaw po ay talagang umaasa sa Kanya ka lang nagdedepende, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Ikaw, ang family mo. Amen. Tingnan niyo po ang nangyaring malaking breakthrough po sa atin. Ito po ay masasabi kong gawa ito ng ating Diyos. Sino sa inyo nakasama namin mula pa sa pioneering diyan sa Barangay 4 doon sa looban? Binabato po tayo doon, di ba? Pero dahil nadinig ng Diyos ang ating daing at panalangin, tinulungan tayo ng Diyos. Binigay sa atin ng lugar na ito. At dumami ng dumami ang mga tunay na nagmamahal at umiibig sa ating Panginoon. Amen. Ako po, sabi ko nga, hindi po ako tinawag ng Diyos magparami ng membro, kundi magparami ng mga tunay na anak ng Diyos. Sino dito mga tunay na mga anak ng Diyos? Amen. Tunay na mga nagtitiwala sa ating Diyos, tunay na umiibig sa ating Panginoon. So let God be your higher provision or great provider. Tumataas man ang bilihin, dumarating po yung mga iba't ibang bills, nabubulaga ka, kailan lang, di ba? Ang bills ng ating pong church ay 20,000 plus ba? Nakakagulat. Sa kuryente pa lang po yun. Wala pa yung sa tubig. Sa bahay po namin, nagulat kami, magkano? 4,000 yung kuryente ba natin? Ang laki ng bill po namin. Pwera pa po yung sa tubig, pwera pa po yung aming monthly association. Napakaraming bills. Nabubulaga tayo ng maraming bills. Pero mas malaki ang ating Diyos. Amen! He's our great provider! Mas mayaman ang ating Diyos. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Amen? Lalo na ngayon, kailangan ng pagtusto sa pag-aaral ng iyong mga anak. Sino dito mga estudyante na nag-aalala para sa kanyang pag-aaral? Sino na dito kompleto na sa kanyang school supplies? Sino na dito nakapag-enroll na at hindi pa nakapag-enroll? God will supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Amen. Ang sabi, God never abandon you. I have seen the godly abandon or their children begging bread. Sabi ng Psalm 37 verse 25 na ating teksto na ating binasa. Hindi ka pababayaan ng Panginoon dahil ikaw po ay mahal sa Kanya at labis mo rin siyang iniibig. Secondly, speak God's promises. Philippians 4 verse 19. Speak God's promises. Imbis na magsalita ka ng hindi maganda, di ba? Pagdating ng umaga, nabubulaga ka ng maraming problema. Imbis na lumabas sa bibig mo ay hindi pagpapala, bigkasin mo na lamang mo po yung salita ng Diyos, yung mga pangako ng Diyos. Merong dakilang himalang gagawin ang Diyos sa buhay mo, kapatid. For your financial freedom, amen. For your breakthrough in all areas ng buhay mo. Amen? Para sa iyong kagalingan. Speak God's promises. Philippians 4 verse 19. And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Mayaman ang ating Diyos. Kung mayaman ang ating Diyos, mayaman din ang mga anak ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng walang limitasyong supply. Hindi ka pagkukulangin ng Panginoon.
Amen. Hindi pinag-uusapan dito, sino mayaman dito, sino dito nasa sa middle class, dito pinakamahirap. Hindi po, meron tayong Diyos na mayaman. Meron tayong isang Diyos na magsusupply sa atin ng ating pangailangan. Kahit nga yung mga pinakamayaman dyan, marami ng pera. Diba? Kinakapos pa rin. Dumadanas pa rin sila ng matinding struggle, lalo na sa kanilang kalusugan. Hindi nila ma-enjoy po yung kanilang pera, yung kanilang pong mga material na bagay na kanilang napundar dahil sa matinding health problem na kanilang nararanasan. Pero kapag ikaw ay sinusustain ni Lord everyday dahil sa Kanya ka lagi nakadepende, kapatid, hindi doon sa sarili mong resources, hindi doon sa pera mo, sa trabaho mo nakadepende ka, sa Kanya lang. Hindi ka pagkukulangin ng Diyos, hindi lang sa pananalapi. Amen? Maging sa iyong emotional need, maging sa iyong physical need, maging sa iyong psychological need, lalo tigit sa iyong spiritual na pangangailangan, isusustain ka ng Panginoon. Mayaman ang ating Diyos, generous ang ating Diyos, at kailanman hindi siya magkukulang sa iyo. Labis siyang nagmamalasakit sa ating lahat, kapatid. And third, stop worrying. Stop worrying. Tama na. Walang may tutulong sa iyo ang kabalisahan. Sabi ng salita po ng Diyos sa Matthew 6:25 at 26, ang pagkabalisa ay nagpapaikli ng buhay. Ang pagkabalisa ay nagdudulot po sa atin ng karamdaman. Hindi lulusog ang katawan mo. Napaganda mo, bigla ka papangit. Kasi lagi kang balisa. Amen? Kailangan magtiwala tayo sa ating Panginoon na nagsabi, kung ang mga ibon sa parang ay hindi niya ka pinababayaan, nakakakain sila kahit walang bangan. Ang Diyos ay nangangalaga sa kanila. Ang Diyos ang nagbibigay sa kanila ng pagkain. Kung ang mga ibon sa parang ay hindi pinababayaan ng Diyos, ikaw pa kaya na mas mahalaga kaysa sa mga ibon? Ikaw na mas mahalaga sa Panginoon. Ikaw ay napakahalaga mo. Sabi mo sa katabi mo, napakahalaga mo sa Panginoon. Kung meron mang higit na nagpapahalaga sa iyo, kung meron mang totoong nagmapahalaga sa iyo, nagmamalasakit, bukod dyan sa kasama mo, kapatid, ang Diyos po natin. Amen! Glory to God! Kaya hindi ka magkukulang. Huwag ka matakot, kapatid. Paano na kaya? Kalihi-kulihi yun ng aking anak. Magastos po yan, di ba? Lalo kung mamahalin yung kurso. Pero sabi, huwag kang matakot. Huwag kang mabalisa. Cast all your cares unto Him because He cares for you. Sabi ng 1 Peter 5 verse 7. Every day, mararanasan po yung pagkikare, pagkupkup, pagsusustain, pagprovide ng ating Panginoon, ng ating Heavenly Father. Sa gitna ng krisis, unos ng buhay, problema, matinding pangailangan, anuman ang struggle mo, kapatid, maging sa mga nakakonek sa online. Ang katapatan po ng ating Diyos, ang kabutihan ng ating Diyos, ay lagi natin maasahan sa lahat ng panahon. Ang sabi, I will never leave you nor forsake you, sabi ng ating Panginoon Diyos. So stop worrying because will ni Lord na worry-free ka. Sabi mo sa katabi mo, will ni Lord na worry-free tayo. Lastly, pang-apat, acknowledging God's generosity. Acknowledging God's generosity. Romans 8 verse 32. Kung naipagkaloob ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para po sa ating kaligtasan, ipagkakaloob din niya ang lahat ng ating pangailangan kasama ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Amen po ba? Ganun ka-generous ang ating Heavenly Father. At sabi pa ng Panginoong Jesus sa Matthew chapter 7 verse 11,
kung kayo na mga hindi perpektong magulang ay nagkakaloob ng mga mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaanon pa kaya ang inyong amang nasa langit ay saganang magbibigay ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Sino dito mga magulang na napaka-generous? Di ba, sagana tayo magbigay ng mabuting bagay sa ating mga anak. Nagsisikap ka. Kahit na nahihirapan ka, nagsasakripisyo ka para sa iyong mga anak. Kahit na ikaw mismo may matindi kang pangangailangan, pero hindi mo na po yung iniisip para yung sarili mo. Ang iniisip mo kung paano mo ipuprovide ang pangailangan ng family mo. Amen po ba? Sino dito mga magulang na talagang sinaguyod ang kanyang pamilya, ang pag-aaral ng kanilang mga anak hanggang silang makatapos. At tinulungan ka ng Panginoon. Amen. Na kahit ganun lang ang iyong yung kabuhayan, yung paghahanap mo, ikaw man ay tricycle driver, ikaw man po ay namamalakaya. Di ba, Tatay Toto, maraming hawak kang namamalakaya. Meron dito, jeepney driver. Ano man ang trabaho mo, ikaw ay OFWs, ginagawa mo yan para sa pamilya mo. At ang Diyos ay hindi kailanman magkukulang. Ang Diyos ang magsusustay sa iyo, magbibigay sa iyo ng lakas, ng biyaya, para hindi ka magkulang sa pamilya mo. Amen po ba? Praise God, mayaman ang ating Diyos. Very generous ang ating pong Panginoon. God is very generous, magbigay ng forgiveness, ng pag-asa, ng kalakasan, ng kagalingan, ng biyaya, ng kapayapaan, at lahat ng mabuting bagay. Napaka-generous po ng ating Diyos. No, ako'y nagpe-pray, kasi pinagpe-pray ko po yung ating mga daughter churches. Alam niyo po, ako po'y maiyakin pagdating kay Lord. Pag naisip ko po yung mga iba nating daughter churches na kailangan ng hindi lamang po ng ating prayer, maging financial support. Meron po tayong ibang mga church na pa-pioneering sa Naik. Dalawa yung church natin sa Naik. Yung isa nagpa-pioneering doon sa Calabcob. Meron po tayo sa Jensan, sa General Santos City, Jensan, Mindanao. Nagpa-pioneering. May pastor po tayo na napakasipag doon. Performance pa lang po yung church, pero meron na po silang active na alos 30 plus na member. May mga kabataan po, napaka-active parents, napakasipag ng pastor, napaka-dedicated nila mag-asawa sa ministry. At sabi ko nga, Lord, tulungan niyo po ako na huwag magkulang sa aking pagpa-fathering sa mga sa mga pastor ng ministry na pinagkatiwala mo sa amin. Dinala niya ako sa 2 Corinthians chapter 9. 2 Corinthians chapter 9 verse 8 up to 11. Magagawa ng Diyos na ikaw ay pasaganahin sa lahat ng bagay upang ikaw ay merong maitulong sa iyong kapwa, sa ministry. Ang ganda sa English, God is able to make you abound. Sa verse 11, kaya kang gawin ni Lord na maunlad, mayaman sa lahat ng buting bagay upang ikaw ay merong maitulong at ikaw ay maging generous. Sino dito generous? Ako, talagang kung pagiging generosity lang po, alam niya ni Mami Rechinyo. Kaya, ang Word of God, ang nagbigay sa akin po ng bagong pag-asa
Huwag kayo magugulat. Kasi yun yung impression sa akin ng Holy Spirit, ng Banal na Espiritu. Ng pinaka-mother church. At mother church ay ito, di ba? Payayamanin ni Lord. Salamat sa ilang naniniwala. Kailangan maging mayaman tayo, hindi lang sa spiritual, maging sa financial. Bakit? Para ang ministry ni Lord mag-accelerate. Maabot natin ang mga paabot sa atin ng Panginoon. Ang Mother Church ang tutulong sa mga maliliit nating mga iglesia, mga churches. Kaya, obligado si Lord. Iangat ang katayuan natin. I-bless ka, kapatid, in all areas ng buhay mo. Amen po ba? Yun ang sabi ng Word of God. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kakayahan na umunlad sa lahat upang ikaw ay maging masagana sa lahat ng mabubuting bagay. Amen po ba? Magugulat ka na lang, Jelly, lalo ka pang millionaire ka na eh. Alam ko millionaire ka na. Pero i-increasean ka pa ng Panginoon. Amen. Yung mga piyanan mo, yan, ako, maraming pera yan. Amen ba? Kayong lahat na nandito, pinakita sa akin na yung Word of God, payayamanin ng Panginoon. Amen po ba? Yung mga kabataan na yan, hallelujah, nire-ready na kayo ni Lord. Ang ministry na ito ay kay Lord. Amen. Kaya ang ministry na ito ay maunlad, malago at mayaman. Amen po ba? Ilan po ang ating pong mga churches na talagang pinagpipray po natin na Lord, ito po'y sa iyo. Ang mga churches natin nasa Laguna, nasa Cavite, nasa Tondo, Manila, nasa Mindanao, ang Mother Church, Lord, ito'y sa iyo. Kaya hindi po kami mag-aalala, hindi kami matatakot sapagkat ikaw ang aming Diyos na mayaman sa lahat ay hindi kami pagkukulangin at sa halip lalo pang pagpapalain. Amen? Glory to God! Kung ang Diyos ay generous, tayo din po ay generous. Psalm 37 verse 26, instead, I found that godly ones, sino po yung mga godly ones dito? To be a generous ones who give freely to others, their children are blessed and become a blessing. Amen. Proverbs 11:24 to 26. Ang tumutulong ay tutulungan din. Ang mga tumutulong ay lalong payayamanin. Amen. 2 Corinthians 9:8 verse 11. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kakayahan na umunlad at ikaw ay maging mayaman sa lahat ng mabuting bagay. Pag tayo po ay generous, sabi generosity invites God's favor and you will always experience God's steadfast provision. Palapakan natin ang Panginoon.